Okay, since we're done with the USDA and the ASHTO, now USCS naman, Unified Soil Classification System. So lumabas to nung November 2018. Then, syempre previous pa niyan, meron din nung 2017, Nov 2017, May 2018, May 2014, Nov 2012. Labasin yan. Unahin natin itong latest. Hindi ko sure kung ito talaga yung pinaka-latest. Pinaka-recent. Naka-base lang ako sa volume sa CRF. Okay, so sieve analysis of soil samples ABC is shown. Ito, particle size distribution yung binigay. Dini yung raw data. So, classify soil in accordance with the USAS. Okay, soil A muna tayo. So, ito yung soil A. So, anong type na ano to? Curve. So, this one is poorly graded, di ba? Kasi iisang ano lang siya, oh. Halos dito lang na-concentrate lahat. Poorly graded yan. Yung isa is, ito, medyo jump eh. So, yun. Ayan, step. May tawag na din, step graded ba yan? Then ito, pwede siya, well graded, pero dito hanggang dito lang kasi yung ano niya, limit niya, no? Sige, so LA tayo. Okay, ito pala yung chart niya. So same sa AASHTO, meron din siyang yung criteria for judging. So coarse grain soil, CGS, then fine grain soils. So halos same lang sa AASHTO din. So ito 50% naman yung retained, di ba? Retained naman yung though pares lang din naman yan sa passing kasi 50% din naman siya, no? So, sige, gawan ko siguro ng ano to. Paano ko siya isusulat? So, ang sabi dyan, more than 50% of retain, more than 50% of something. Or ano pala, more than 50%, tugot parang may kulang, no? Of something. Of soils retained on number 200 sheaves. So, number 200, so F200 yun. Sige, so F200 daw. More than ang na-retain. So, ano ba siya? Ito, in terms of passing kasi yan eh. Naka percent finer. So, sige. Sulat natin parehas. Masyadong maliit. Malaki pala, no? Babaan ko. Again, more than 50% of soils retained. So, retained na lang. So, number 200. More than. So, more than. So, hindi kasama yung equal 50%. Ganun siya. Or kung finer naman, in terms of finer tayo, F200 or yung passing less than yan, no? Ayan. Or ano pala? Less than or more passes eh. Ayan. So ayan, less than equal ang ano nito. Less than equal 50%. Tama? More than yung na-retain eh. So ibig sabihin, ang nag-pass is equal or less than doon, 'di ba? Ganun din dito sa fine grained soils. So 50% or more passes. Ito naman, in terms of, ano na pala siya. So, F200, and 50% or more passes naman siya. Or more, di nandito pala dapat yung equal. Kasi di ba kapag sa function, dapat hindi mag-overlap. So, yung isa lang yung may equal. So, sige, dito natin ilagay. Pero kung ganito kasi yung usapan, di ba ganun, kung more than 200 ang na-retain, syempre, naka-equal dun yung ano, yung tag nito, nagpa-pass through. Ayan. So, siguro, okay na ba to? Madali lang kasi yung iba dito eh. Sige, lagay ko na rin din tong sa gravel. So, sabihin natin naka-coarse grain soil siya. So, more than 50% of coarse fraction retained. Retained na naman. So, retained. Number 4. More than ilan? 50%. Wala nga ning equal. 50% ang na-retain. Kung in terms of finer tayo,
Ito na lang pagbasahin natin. So, 50% or more of course fraction passes. So, finer, F4, ganyan. 50% or more passes greater than equal to 50%. So, andito yung, sige, in terms of ano ko na to, di ba? Less than ko na to. F4 is less than 50%. So, ganyan. Ito, madali na lang to eh. Yung fines. Yung fines, yan, F200 yan. Okay, di lang in-state dyan, no? Then, ito, liquid limit na lang naman to. Okay na yan. Papalitan ko na lang naman yung symbol. Ito lang kasi medyo pinahirapan pa tayo, di pa din straightforward, no? So, sige. Yan. More than a 50% retained a number 200. Ayun lang, di maklaro dito, no? Ang number 200, Shiv, ay, yun nata yung, wait, meron nata ako dito. Dapat may, ano tayo dyan. Sige, for a while. May attach lang ako. Okay, so ito. Ayan, gamitin natin. Hindi yan lahat. So, marami pa dyan. So, yan lang muna kasi yan lang naman yung kakailanganin lang din natin. So, ayan. Ang sabi, ayan. So, number 200, 50% or more. So, dito kasi di natin maklaro eh. So, yung baba, yan yung particle diameter size. So, yan din yung opening ng sheave natin. Okay, so pag F200, ayun, opening niya na ay 0.075. So, nandito siya. Okay, discuss ko lang to. This one is naka-logarithmic. So, from left to right tayo 10. So, ito, ano lang to. Naka 1 lang yung ano nila, interval. So, 9, 8, 7, 6, 5. Ayun, 4.75. 4, 3, 2, 1. Okay. Then, 1 to hanggang 0.1 tayo. So, magiging ano to. 0.9, 0.8, 0.7, 0.6, 0.5, 0.4. Ayun, 0.420. 0.3, 0.2, 0.1. Then 0.1 to 0.01, 0.09, 0.08, 0.07, 0.06, 0.05, 0.04, 0.03, 0.02, 0.01. And papunta sa 0.00 naman. So 0.009, 0.008, 0.007, 0.006, 5, 4, 3, 2, 0.001. So, ganun siya. So, ang sabi, gawa nga ako straight line. So, yung finer daw natin na 0.075. So, again, saan yan? 0.02, 0.3, 4, 5, 6, 7. So, dito 0.7, 8, 9.1. So, siguro dito na lang. Dito na lang natin itapat din, no? 0.075, maliit lang naman nun eh. Di ba? So, gamitin na natin yan. Talagang makapal. Ay, hindi. Give up ko lang agad. Hindi naman nakakanto. Gawin ko lang siya. Ay, yung soil A lang naman kailangan natin, di ba? Soil A muna tayo. Pero sige, isagad ko na para magamit ko sa iba pa. So, yung 0.05, 8.07, 8, 9, 10, tama. Ayan. Okay. So, in that case, ayun no, yung soil A mo, parang di na siya nag-pass through doon, di na kinaya. Di ba? So, parang zero na siya. Ayun no, nag-zero na siya. Ito namang BNC, kulang sa info kasi dapat meron pa yung mas maliit dito. So, kinulang yung shave mo, bale, pag ganyan. So, dapat, marami kasi yung shave, hindi ko alam ano yung pinakamaliit. So, tingnan ko na lang susunod. Okay, so, ayan. So, 50% passing, number 200. Ayun. Obviously, dito siya sa, ay, wait lang. Ay, tinutukoy ko dito. Ito ba yung ginamit ko? Ba't nawala yung sulat? Ayun, namove pala. Okay. So, ayan.
Ang sabi, F200, greater than 50% passing. Hindi na nga lumagpas dun eh. Dito lang siya. Gravelly, coarse grained yun. Yung gravel sand. Pag fine grained, silt and clay. So, dito na siya. Sunod, nating titingnan yung F4. F4, 50%. Ang F4, number 4 shift, yun, 4.75 yung opening niya. Doblehin ko na lang to. Wait nga, ilalak ko nga to. Lock to on. And then, copyin ko to. Pwede ba yun? Ay, pwede. Ayan. So, number 4 point, ito 4.75 naman. Ayan. Ito na straight line, no? Pag 4.75, ayun. Ano ba yan? Ayun siya yung A natin. Oh, nag-start siya dun. So, paano mo siya mababasahin? So, ito yan, yung horizontal line naman. Magawa ko horizontal line. Gawin ko siyang blue pag horizontal line. So, yun naman yung nagko-correspond sa mga passing natin, passing na percentages. Okay lang ba yan? So, ayan. So, dito siya banda, Yun yung soil A, So, mga kung 80, 90, 100, siguro mga 98, no? Pwede na yung 98. Kung 98, ang F4 natin, wait. Sulat ko nga dito. Yung soil A natin, nagpapass sa F200, 0%. Sa F4 ay mga 98%. Ayun, ganun siya. 98 siguro, ganyan, 98, di ba? Yan yun eh. Kasi ito, percent finer. Yung percent passing, kung tawagin. Ayan, mga 98, di ba? Pwede na. 98. So, yung F4. So, ano siya? Greater than 50, less than, o less than. Di sand siya. Sunod, kung clean sand ba siya? Less than 5% sand, sands with fines, and more than 12% fines. So, yan na lang. Nanarrow na sa 4. So, tingnan natin sa choices kung SW, SP, SMSC. SW, SW, SP, SMSA. Ayun, lahat nga nandun. So, ayun. Wala kang choice. Solve mo yan. So, for clean sands, masabi mo, pag ang CU is greater than equal to 6 and yung CC. Ano yung CU-CC? Dito yan sa baba. Ang CU, gay ko na nga lang dito. Yung CUI, uniformity coefficient. Yan. Wait lang. Kaya ito yun. D60 over D10. Hindi maklaro, no? Confirm ko nga. D60 over D10. Wait lang. May isa ako ditong mas malinaw eh. Pero yun pa talaga pinili, no? Kasi yung nasa ano eh. Ayun, D60 over D10 ang CU. Ang CC ay D30 squared over D60 by D10. So, tama nga. Kasi minsan, tinatanong din yan. Password problem kaya yung mga ano yung CU, ano yung CC. Oo, dati. Compile ko yun. So, sige. Ang CU natin ay D60 over D10. Sulat ko na lang dito. Ibig sabihin, yung diameter na nagko-correspond sa 60% passing over diameter nagko-correspond sa 10% passing. So, ganun lang. Then, ang CCI, diameter ng nagko-correspond sa 30% passing squared over D60 by D10. Ay, D610 na tuloy. Pinagsama wala. D10. Then, kunin muna natin yung D60, D10, D60. Okay, so 10% passing. Ito yun. Yung pag 10% passing, ayan. So, anong diameter nagko-correspond dyan? Ito yun. Ano yung intersection nila? Yan yun. Siguro dito ko na lang. Ilapit ko na lang. Point, ano to, di ba? Point 1, ay, 1. Point 9, point 8, point 7, point 6, point 5. Point 5 na nga to eh. Point 4. Ito na yun. Point 4. Point 420. Pwede na nga yun eh. No? Point 420. Yun miss. Ito pala. Dito pala dapat. So, point 9, point 8, point 7, point 6, point 5. Ito siya. Di ba? Ayan yung D10. Lagyan ko nga ng mark. X marks the spot. And D10. So that's 0.5.
98765. 0.5. Lagay ko yun dito sa i natin. So, ano yung mga data na gather natin? So, may D10 tayo na 0.5 millimeters. Yan, diameter niya. Ganun. Then, for D60, kailangan din natin yun. Tama? O, 60%. Angat tayo. 10, 20, 30, 40, 50. Angat pa pala, 60. O, correspond sa soil AI. Ayun, sumakto din dito. Ayun, sumakto rin dito. Pero, ayun, tensiometer na lang yan. O, ano na yung gitna? So, mapapansin mo ay, ito ay 1. 2 to, so mga 1.5, hindi. Kung 1.5 kasi, shifted to the right kasi yan. Parang parang ito, yung 1 to 10, yung 2 shifted to the right kahit ano siya. Or yung 5, saan ba yun? Andito yung 5 pala. Shifted to the left pala. Ayun pala. Shifted to the left pag palapit ka na ng palapit. Tama. So, itong malapit ka pa, siguro mga 3 to. 1, 2, 3. Paano mo yan? That's 1 point ilan? Bago siya mag-2. In between 1 to 2 yan. Ang 1.5, 1.3. Sige, pangalan kong 1.3. Okay. Tingnan natin. Anong mapapalabas natin dyan? So, D60 naman ay 1.3. Okay, 1.3 millimeters. Ito talaga yung pinakamatagal eh. So, tama. So, kunin na lang din natin yung D30 kasi kailangan din siya. So, for D30 o 30% passing, ganito ginagawa kapag binigyan ka na ng particle size distribution curve. Pero kung naka-raw yun, raw data, 2030, di mag-interpolate ka. Ito yun. Ayan, dito yan, sa linya na yan. Saan yan tumatama? Di yung intersection na lang din. Dito na lang din. Kung saan ito. Ano yan? 1. So, 0.9. 0.9. 0.9 ang D30 natin. D30 ay 0.9. Ito lang yung matagal talaga. Ayan. So, pwede nating makuha yung pag D10 and D60. So, CU yun. Kapag yun, yung may D30 ICC. Okay. So, ngayon D60 over D10. 1.3 over D10. 0.5. Nawala. 2.6 ang CU. Oops. Wala ka. Nawala ng connection. 2.6. And then ang CC, D30 squared. D30 squared, 0.9 squared. Over D60 by D10. D60 1.3. And D10 ay 0.5. That's 1.25. Ayan. So, ano na magagamit natin? Pwede na ba? Ma-classify na ba? Ayan. So, ang CU natin ay 2.6. Ang CC ay 1.25. 2.6, 1.25. O CU. Ilan yun? 1.26? Kalimutan agad. 2.6. Bonek. 2.6. O, X to. CU is greater than equal to 4. Pero ang C mo ay, take note ang sinabi ay and. So, dapat dalawa sila ma-satisfy mo. So, X na agad yan. No? Ito, CU is less than 4. Kung di siya pasado sa greater than 4, di less than 4. And or, wait lang, gravel ba tayo? Less than 40, di ba? Nakalimutan ko na agad. Ang F40 natin ay 98. Ito pala, clean sands. Okay, ito pala. CU ay greater than equal to 6? Hindi. Ang CC mo ay between 1 to 3. Ano nga dito yung CC natin? 1.25. Pasok. Pero, and ang sabi. Ito, less than 6. Pasado. And or, ano to? Parang baliktad to.
tignan mo 1 is greater than C and C is greater than 3. Parang baliktad dapat yan. No? Less than equal yan. Parehas lang din yan dito sa nauna. And or eh. Wala namang ganun, di ba? Na 1 is greater than C, pero C is greater than 3. So, ayun. So, between 1 to 3, tama. So, ito, pasok siya. So, SP siya. SP. Anong ano yan? Anong tawag natin kapag ganyan? SP. So, that's poorly graded na sand. Which makes sense. Poorly graded nga talaga yun. 'Di ba? Kasi makita mo sa figure niya as a diag sa ang tag dito, distribution curve niya, ayun no. Dito lang siya concentrated, which is part yan ng sand, gravel, sand, silt, clay. Di nakita no. Gravel, sand, silt, clay yan. So dito siya concentrated oh. So tama. So sand, poorly graded na sand. So ayun. So yun yung for A, poorly graded na sand, SP. O, sunod, classify soil B. Ano naman? O, soil B, soil B, soil B. Ito yun, yung gitna. So, tignan muna natin kung ano siya. Ang R200 niya, which is yung 0.75 nga. Ayan. Ito yun. R200 niya sa nag-intersect. 0.075, di ba? So, ito. So, ano yan? Ano yan? Ito yan, oh. 30, mga between, mga ano, 30 something percent passing. Pero ang condition natin ay 50%. So, less than that siya. So, saan siya? Eh, di gravel pa rin. Ay, gravel na. I mean, gravel pala talaga kanina, no? So, gravel pa rin nga. So, F200 less than, yan, 50%. So, andito siya. Okay. Kailan ba natin malaman yun? Sige, so gravel sand naman ay yung F4. Nagpa-pass through sa 4.75. Nasaan yan? F4. Saan yun? Ito. Ayun, 0 din. 4.75. I mean, nasa top din. Ito, 100 talaga. No? 100 talaga. I mean, ito dito siya. Yung soil B. Edi 100. Sulat ko na lang din pala dito para may ano tayo. May guide tayo. So, F200 ay, ilan yun? Kalimutan ko. 30 something yun eh. F200. So, dito siya nag-intersect, no? Ayan. So, mga 30. Ito, arithmetic to. So, gitna talaga yung, ano yan, gitna talaga yung 35, 10, 20, 35. Tapos, mga dito, mga 37, 38. 37 na lang. So, that's 37% para sa akin. And then, F4, ito yung 100%. Then, kunin natin D60, D10. Tignan natin muna kung kailangan ba. Actually, kailangan lahat yan. See you, see you, see you. Okay, so that is 100%. So, greater than. Ito yun. Sand ulit. No? Kasi kanina, ilan ba yung kanina? 98. O nga naman. Parehas nga lang pala sila. So, sand pa rin. CUCC ulit hanapin natin dito. CUCC. D60, D10 muna ulit. D60, D10. D10, D60, D30. Kunin natin yan. D10, D60, D30. So, okay, D10, 10% passing. Ay, nandito yan. So, ito yung soil. Ay, yun, layo. So, actually, dito talaga yun. Dito yung line eh. Di kasi yan, scan lang kasi yan eh. So, ito yung D10. So, parang nandito siya, no? Ayan. Diyan ko pinili eh. 0.2, 0.3, 0.4, 0.005. Liit. 0.005 ang D10. Napakaliit na. 0.005. Okay, so yung D10, ang D60.
D60 natin ay, tayo, 40, 50 pa lang pala yan. This one is 60, 70, 80, 90. Okay, so soil B pa rin. Ito. Ayan, so gitna nila, no? Tama ba? Lapitan pa nga natin. Ayoko sa gitna eh. Gusto ko tumatama eh. Para mapadali. So yan is 0.98765 ay 987,654. Andito yung 0.4 nga. 0.4, 0.5, mga 0.45. Ang 0.45 mga, sige, sige, pwede. 0.45 pero hindi talaga gitna yan kasi logarithmic. Sige, mga 0.43. Sige, 0.43 siguro. 0.43 naman ang D60. 0.43. And then, ang D30 natin ay D30, balik tayo. 30% passing, dito yan. So, soil B. Ito yan. Ayun, sumakta siya sa intersection. Ito banda. So, that's what? 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.04. No? 0.04. Ayan na, kompleto na tayo. D30, 0.04. Okay, so kunin ulit natin yung CU and CC. This one, makuha natin yung CU. Pag ito naman, makuha natin yung CC. Actually, kasama talaga yung D10. Pero ang layo niya kasi. So, doon tayo sa magkatabi lang. So, D60 over D10. Liit masyado din yan. 0.43. I mean, lalaki pala. Kasi maliit yung denominator. Di ba? 0.43 divide mo sa 0.005. Lalaki yan. O, di ba? 0.43 D60 over D10. 0.005. 86. Grabe. Then, the uniformity coefficient. Then, ano yun? D30 squared, 0.04 squared over D60 by D10, 0.43 times D10, 0. Gawin ko kayang ABC ulit, ano? Para di-encode ng encode. Yung 0.005 pala. Ito ba ginawa ko kanina? 0.005. Liit. 0.74. Okay. Tama naman. 0.74. Okay, so CU86, CCI 0.74. Okay. Again, dito na tayo sa nasa sans pa rin tayo, di ba? Nasa sans tayo. So, CU greater than 6, tama? Ito, between 1 to 3. Hindi. So, ayun. Ito ay and eh. So, between 1 to 3. Okay. And then, sunod ay less than 6. O, hindi na yan. And or eh. So, ito, hindi rin pasado dito, di ba? So, hindi yan. O, isa pa. So, dito kaya, sa plasticity index less than 4, may plasticity index mong binigay? Wala. No, wala, no? Ibig sabihin, ito, yung pangalawang sinabi, or plots below A line. Nasaan ba yung, ay, walang figure? Ito. Kasi sa kabila to eh, hiniram ko. Ito na lang, yung mismong, ito. Ayan, gamitin natin to. Ito yung plasticity chart. Pero walang binigay eh. Walang binigay na information about liquid limit, no? Greater than 4 or below A line. Tapos, actually, ito pa pala yan. Yung less than 5% fines. Ang 5% ang fines, yun yung F200. And 37%. Pag more than 12% fines, and greater than 7.
Okay, tignan natin. Okay, sige. So may discuss lang ako na parang iba dun sa CRF. Mhm. Ito, gamitin na natin to. Ito yung, I got this from ano pala? From, ano yun? Kay Brahadas. Okay, lagay ko lang siya sa baba. Ito rin yung sinasabi ko kanina na ano, ito, yung greater than, tapos less than, greater than C, tapos C is greater than ano. So ito pala yun. Or pala yung tinutukoy. Hindi pala and. Ito yun eh. Di ba? Clean sands. Ayan. Yung clean sands, less than 5% fines. Less than 5% fines. Ayan na. So yun nga yun. So, C is less than 1 nga. Or C is greater than 3. So ito pala. Andito na pala yun. Kung ito yung gagamitin na natin, yung sa una wala tayong magiging problema doon, parehas din sila. Kung susunod natin yung sa 2, iba yung sagot sa CRF kasi. Di natin magagamitan kasi ng plasticity index kasi walang binigay na value for liquid limit. So ito lang, itong dalawa lang yung magagamit natin talaga, 'di ba? So for CU is less than 6. Ito una, di na talaga pasado 'yun kasi CU natin napakalaki, 30 something. 86. Oh, 86. Then ang CC natin, 'yun. Ito naka-and kasi siya so dapat both masatisfy. Pero itong pangalawa, CU is less than 6. And or, ayun or, ito naman. Kung dito pasado, pwedeng ito yung pasado. So 1 is greater than C or dito na nga tayo. Huwag na nga tayo dyan. Huwag na tayo dyan kasi nakakonect kasi yan eh. Tapalan ko na lang yan. Ayan. Okay tayo dyan. Usad ko to konti. Ayan. Ito gamitin natin. Okay. Usad ko rin to konti. Plasticity chart, di pa natin magagamit kasi magagamit lang natin yan kapag may plastic limit and liquid limit time given. Going back to the corner. Sige. Balik tayo dito. So that's C. CU is less than 6. Obviously, hindi yan yun. And or eh. So CC is less than 1. Ito yung true. Or CC is greater than 3. Diba? So less than 1 yun, yung 0.74. So yan yung sagot ko. SP rin pala siya. 'Di ba? So poorly, ayan, sun din ba? Pero kasi ito, well graded siya dito banda eh, no? And or kasi ang sabi, 'di ba? So ayun. Mostly naman sa kanya sands din talaga eh, ano? Ito sand hanggang dito yung sand. Tapos ito yung silt clay. So mostly, sakop niya lahat ng sand, sakop niya rin lahat ng silt. Yan yung clay yung hindi. Sand, silt, clay. So ano yung sasagot natin dyan? Ako, I will answer still SP. Ganun, SP. Hindi naman siya SM kasi wala namang binigay na plasticity index, di ba? Ganun. Sige, SP. And then finally, for SC, classify soil C in accordance with Unified Soil Classification System. So, ito naman yon soil C. So, ganun ulit. F200, check natin. So, ito yan, F200. Pumapas dun ay, obviously, that's greater than 50. Lahat ba? Lahat ata eh. Lahat ano, no? Lahat coarse grained. So, greater than 50. I know. Finer nga eh. Tama. So, ito pala yung fine grained. Tama. Fine grained na siya. Fine grained ang soil C.
Then, sunod nating titignan ay yun. Same lang to sa kanina. Liquid limit less than 50 naman. Ito, wala ring binigay. Ayan. Pero ang choices natin, nag-iisa lang siya. Di sinasabi kung poorly graded, ayan, or ano, silty, silty clay, well-graded sand, mga ganon. Ito, silt, sand, gravel, clay lang yan. So, mostly sa kanya, ayun, silt. Makikita mo. Kung ito lang yung choices pala, eh di, makikita mo naman na dito. Ito lang yung sand niya na part. Itong buong to, silt to. Hanggang dito. Then clay na to. Eh di silt, 'di ba? Yung M pala, bakit nga pala M yung silt diyan? Kasi may word na tayong ano eh, mo ata yun, mo, M-O. Ayun, tsaka para hindi ano, para hindi rin maparehas kasi sand SA, 'di ba? Tapos silt SI. So ayun. So I guess that's it. Kung ito lang yung choices, edi dun mo na lang i-base. Pero kung i-classify mo talaga siya, di mo talaga, tinry natin, walang binigay na liquid limit, so wala. Balik ka sa choices. And I guess that's it. So how you solve this type of problem. So ito, kung may request na sagutan din natin yan. Apat na yan. Iba mong passport. And that's it. Hope you learned something. Thank you.